Magandang araw sa lahat. Ang leksyon natin sa araw na ito ay balancing chemical equations. Magsisimula tayo sa pinakamadaling halimbawa hanggang sa pinakamahirap. Naway tapusin ninyo ang video na ito dahil mamaya ay magbibigay ako ng mga sample equations at i-reveal natin ang mga sagot at i-check natin kung tama ba yung mga sagot ninyo. At sa video na ito ay tutulungan ko kayong padaliin ang mga complicated at mga mahihirap na mga equations. Tara! Magsisimula tayo sa example na may dalawa sa reactant side at isa sa product side. Ang una mong gagawin ay i-identify mo ang mga elements na mayroon ang equation at isulat ito. Ayan, at sa nakikita nyo ay may dalawang elements tayo. Una ay ang phosphorus, pangalawa ay ang oxygen. Sa reactant side ay may 4 tayong phosphorus, ngunit sa product side ay 2 pa lamang. Sa oxygen naman ay 2 sa reactant side at 3 sa product side. Ang goal mo na ngayon ay dapat magkapareho ang bilang ng mga elements sa parehong reactant side at product side. Dito mo na may a-apply ang paglalagay ng mga numerical coefficients sa ating equation. Unahin natin ang phosphorus. So, ang gagawin mo dito ay lalagyan mo ng 2 sa product side upang maging 4 na ngayon ang phosphorus nito. So, 2 times 2 equals 4. Dahil dyan ay magiging times 2 na rin ang ating oxygen sa product side. Ngayong balance na ang ating phosphorus ay syempre ay lalagyan mo na ng 1 dyan sa ating reactant side. Panghuli ay ang oxygen. Kaya upang maging 6 ang oxygen mo na ngayon, ay ita-times mo ang 2 sa reactant side sa 3, kaya 2 times 3 equals 6. Ayan, congratulations at na-balance mo na ang ating first example. Bago tayo magpatuloy sa leksyon natin sa araw na ito, ay huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat! Dito naman tayo sa pangalawang halimbawa. Dito ay may 3 elements na tayo. Ang aluminum, hydrogen at chlorine. At gagawin din natin yung ginawa natin kanina na isusulat natin sila. Ayan, at sa nakikita ninyo ay meron na tayong 2 chemical formulas sa ating product side. Bilangin na natin kung ilan ang elements ang meron sa ating equation. Una ay sa aluminum, may isa sa reactant side at isa sa product side. Sa hydrogen naman ay may isa tayo sa reactant side at 2 sa product side. Panghuli ang sa chlorine ay may isa tayo sa reactant side at 3 sa product side. At dahil medyo complicated yung equation na ito ay iibahin natin yung strategy natin. Ang mangyayari ay titingnan mo yung HCl dito sa product side. At kung mapapansin mo ay may HCl din doon sa ating reactant side na chemical formula. Kaya ang mangyayari ay ita-times mo yung 2 sa H tsaka 3 sa Cl which is equals to 6 at yun ang magiging numerical coefficient mo doon sa HCl doon sa reactant side. Ngayon ay i-update natin kung ilan yung H o yung hydrogen element doon sa reactant side. So, 1 times 6 equals 6. At yung chlorine, which is 1 times 6 equals 6 din. Ang susunod na naman natin na ibabalance ay yung hydrogen sa product side. So, ang gagawin natin ay lalagyan natin ng 3 sa numerical coefficient niya upang maging 6 ito. So, ang mangyayari ay 2 times 3 equals 6. Punta naman tayo sa chlorine. So, ang ilalagay natin doon sa chemical formula sa product side na may chlorine ay 2. So, which is 3 times 2 equals 6. Dahil dyan ay 2 na rin yung aluminum natin sa product side. At upang mabalance ito, ay syempre, gagawin mong 2 rin yung aluminum sa reactant side. So, ang mangyayari ay 1 times 2 equals 2. So, 2 yung numerical coefficient mo doon sa aluminum sa reactant side. At ang last step sa equation na ito ay syempre gagawin mo ring 2 yung aluminum doon sa reactant side. So, ang mangyayari ay 1 times 2 equals 2 at 2 yung magiging numerical coefficient mo doon. Ayan, so na-balance na natin ang equation na ito.
Pumunta naman tayo sa susunod na halimbawa na mas complicated pa talaga. So, ayan na yung susunod natin na equation. So, isusulat natin ulit yung mga elements na nandyan, which are sodium, phosphorus, oxygen, potassium, and hydrogen. Sa reactant side ay may 3 tayong sodium, at sa product side naman ay 1. Sa phosphorus naman ay 1 sa reactant side, at 1 rin sa product side. Sa oxygen, may 5 tayo sa reactant side at 5 rin sa product side. Sa potassium ay may 1 tayo sa reactant side at 3 sa product side. At ang panghuli ay hydrogen na may 1 tayo sa magkaparehong side. Sa equation na ito ay ang una nating ibabalance ay si sodium. So kung may 3 tayong sodium sa reactant side ay lalagyan natin ng 3 sa ating numerical coefficient dyan sa sodium para maging 3 rin ang sodium sa ating product side. Dahil dyan ay magiging 7 ng ating oxygen dito sa product side at ang ating hydrogen ay magiging 3. Dahil dyan ay kailangan din natin i-balance yung oxygen tsaka hydrogen sa ating reactant side. At para makuha natin yan ay maglalagay tayo ng 3 na numerical coefficient dito sa ating reactant side na may K, O, tsaka H. Dahil dyan ay magiging 3 na rin ang potassium natin. Bukod sa potassium ay yung oxygen natin ay magiging 7 na rin at yung hydrogen natin ay magiging 3 na. At sa nakikita nyo naman ay pareho na yung number of elements sa ating reactant side tsaka sa product side. Kaya ang gagawin mo na lang ay maglalagay ka ng 1 dito bilang numerical coefficient at 1 din dito. Ayan, at nabalance na natin yung chemical equation na ito. Pumunta naman tayo sa huling halimbawa natin na siyang pinaka-komplikado sa lahat. Gaya lang din ng ginawa natin kanina, ay ilista muna natin ang mga elements na nandyan. So, meron tayong sodium, phosphorus, oxygen, calcium, tsaka chlorine. Pagkatapos yan ay bibilangin natin yung elements na nandyan sa magkabilang side. Punta tayo sa sodium. Sa sodium, sa reactant side ay meron tayong 3. Sa product side ay 1. Sa phosphorus naman ay 1 sa ating reactant side at bali 2 sa ating product side. So bakit nga ba 2? Dahil yung 2 dyan sa labas ng parenthesis ay madidistribute dyan sa phosphorus na nasa loob. Pero take note na hindi siya madidistribute doon sa calcium kasi naman wala naman siya sa loob ng parenthesis. So, yung may include lang dyan is yung phosphorus tsaka oxygen. So, pumunta naman tayo sa next element which is oxygen. Sa reactant side ay meron tayong 4 at sa product side ay meron tayong 8 dahil nga yung 2 ay madidistribute dun sa 4 na oxygen na nasa loob ng parenthesis kaya magiging 8 ito. Sa calcium naman ay meron tayong 1 sa reactant side at 3 sa product side. Panghuli ay ang chlorine. Meron tayong 2 sa reactant side at 1 lamang sa product side. So, i-analyze mo muna kung anong element ang una mong ibabalance at sa nakikita ko ay ang dapat nating unang ibalance ay ang phosphorus natin dito sa reactant side. So, ang gagawin natin ay maglalagay tayo ng number 2 as our numerical coefficient dito para maging balance yung phosphorus at meron na siyang 2 per side. Since maglalagay tayo ng 2 dito as our numerical coefficient ay maapektuhin din yung ibang element na kasama ni phosphorus which are sodium tsaka oxygen. So yung sodium natin dito sa reactant side ay magiging times 2. So 3 times 2 equals 6. At ang ating oxygen din ay magiging times 2. So 4 times 2 equals 8. Dahil dyan ay nabalance na rin ang ating oxygen na meron ng tig-8 sa kada side. So, ang susunod na dyan is ibabalance naman natin si sodium. So, dahil naging 3 times 2 yung sodium natin sa reactant side, naging 6 na. Ang gagawin din natin ay gagawin natin 6 dito sa product side. So, maglalagay lang tayo ng 6 dyan as our numerical coefficient para maging 6 na rin ang ating sodium. At dahil 6 na rin ang ating sodium, ay magiging 6 na rin ang ating chlorine. Ang next naman na gagawin natin ay ibabalance natin si chlorine.
So, ang gagawin natin dyan ay times 3 natin yung initial na 2 sa chlorine sa ating reactant side para maging 6 na yan. So, ang gagawin lang natin is maglalagay tayo ng numerical coefficient na 3 dito para maging times 3 na yung chlorine natin sa reactant side at magiging balance na sila, which is meron silang tig 6 na chlorine per side. At dahil dyan ay magiging times 3 na rin ang ating calcium. So ngayon ay meron na tayong tig 3 sa magkabilaang side. So, congratulations at nabalance na rin natin ang equation na ito. Pumunta naman tayo sa mga sample equations na ibibigay ko at maya-maya ay i-reveal ko yung sagot para ma-check kung tama ba yung mga sagot ninyo. Ayan, meron tayong 3 sample equations. I-pause nyo muna at isulat nyo muna sa inyong mga papel ang given, tsaka isolve nyo. At ayan na yung mga sagot nila. Sana ay natulungan ko kayo na mas padaliin ang pagbabalance ng chemical equations. Maraming salamat sa panonood at sana ay may natutunan kayo sa araw na ito. Hanggang sa muli!